Sa pag-ibig, di mahalaga ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sakit na pinagdaanan. Ang tanging magpapatatag dito ay kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa kasalanan. Tanging hiling ko lang ay sana nasa maayos at masayang araw kayong lahat ngayon. Kumusta? Kumusta ulit kayo mga mahal kong tagapagsubaybay? Happy weekend sa inyong lahat. Ang nakaraan sa Sanay Ako Na Lang Chapter 38, Season 2. Nagmamadaling pinuntahan nila Miles at Rex ang simbahan. Di nila alintanang sobrang pagod. Nahirapan silang pumasok sa loob ng simbahan dahil hinarangan sila sa gwardiya. Pero umayon sa kanila ang panahon. Biglang sumulpot si Jasmine at nakapasok ng tuluyan sa simbahan si Rex. Habang napatuloy ang seremonya sa kasal nila Nathan at Anna, ay nagalinlangang sumagot si Nathan sa tanong ng pare. Kaya nainis si Anna. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at nagulat ang lahat sa pagdating ni Rex. Masayang tumakbo si Nathan palapit kay Rex at hinalikan ito sa labi. Tumakbo sila palabas ng simbahan habang buhat-buhat ni Nathan si Rex. Dahil sa iyang naramdaman ni Anna ay nagdesisyon itong umuwi na lang. Pinutol naman ng ugnayan sa daddy ni Anna ang partnership sa negosyo nila sa daddy ni Nathan. Galit na galit ito sa nangyari. Samantalang nasa labas ng simbahan sila Nathan, Rex at Miles, ay nakita sila ni Jasmine. Todo pasalamat naman si Rex sa ginawang pagtulong ni Jasmine para lang siya makapasok sa loob ng simbahan. Hinatid muna nila si Miles sa bahay nila at umuwi sila sa bahay nila Rex. Pero bago sila umuwi, ay may nangyaring masarap sa dalawang nagmamahalan. Sa mga oras na yun ay ibinigay ni Rex ang kanyang buong pagkatao sa taong pinakmamahal niya. Nangyari ang dapat nangyari na kadalasan lamang ginagawa ito sa mga bagong kasal o mag-asawa na. Masayang masaya si Nathan dahil siya ang kauna-unahang lalaki na gagalaw kay Rex. Medyo natakot ang ating bida siyempre dahil first time niya sa ganung eksena. Naglaplapan ng halik ang dalawa at pinagsaluhan ang umaatikabong bakbakan sa likod ng sasakyan. Bago tuluyang basagin ni Nathan ang pagkatao ni Rex, ay gumamit pa ito ng pangproteksyon. May ganun pala. Ewan ko lang. Walang kaalaman si Rex sa maaaring magaganap dahil wala pa talaga siya sa ganoong mga pangyayari. Pag-uwi nila sa bahay nila Rex, ay nagtaka ang mama ni Rex kung bakit paikay-ikay itong naglakad ang anak. Nagdahilan naman si Rex na natisod kaya yun ang lakad niya. Naniniwala naman ang ina. Pumasok sila sa kwarto at nagbihis dahil nakadamit pang kasal pa si My Loves Nathan. Parang di pa nagsawa si Nathan at balak pang umiskor ng second round. Galing mo Nathan ha. Buti na lang di pumayag si Rex. Tinakot kasi na patulin niya daw. Ako, kayo,
putulin. Kinausap ni Vincent ang dalawa tungkol sa plano nila. Balak agad ng dalawa na bumukod. Aba, ang bilis ah. Pinayuhan sila sa magulang ni Rex na di hamak ang bumukod. Kailangan may mga trabaho na para sa pangaraw-araw na gastusin. Pero sa kabila doon, todo suporta naman ang magulang ni Rex sa kanilang dalawa. Kaya nagaya ang ama ni Rex na uminom muna sila ng manugang niya bago matulog. Selebrasyon kumbaga sa pagiging miyembro sa pamilya nila. Kinabukasan, nagpunta si Emma sa bahay nila Rex para kausapin si Nathan. Pero tumanggi si Maribek, ang ina ni Rex. Humantong sa labasan ng sama ng loob at hinanakit ang dalawa. Nagkasampalan pa. Natauhan si Maribek, si Ima pala, sa mga maling nagawa niya. Ang pagkonsinti sa asawa niyang si Gail sa pagiging duwag niya. Pagising ni Rex, napansin niya ang mama Maribek niya na galing umiyak. Kahit di naman sabihin ang totoo, alam ng anak ang sakit at lungkot na meron sa kanyang ina. Hito na ang karugtong sa kwento ng Sanay Ako Na Lang, Chapter 39, Season 2. Ready na kami lahat para pumunta sa simbahan. Hindi para magpakasal ako, kundi para magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap ng pamilya ko. At dahil maayos kami lahat, at syempre, dahil kasama ko na ngayon si Nathan. Kuya Rex, bilhan mo din ako ng new toys after po natin magsimba. Kailen, marami ka ng toys, di ba? Next time na lang ulit. Medyo nalungkot si Kylene sa sinabi ko. Pero ang turo kasi ni Mama sa amin, ang mas unahin namin ay yung kailangan namin, hindi yung gusto lang namin. Ako na ang bibili sa'yo. Ilan ba gusto mo? 10? Bibili na kita. Sabat naman ni Nathan. Talaga po? Oo naman. Basta lagi ka lang magpapakabehave. Okay po. O siya, tara na. Baka mahuli pa tayo sa misa. Pumasok na kami sa sasakyan at si Nathan ang nagmamaniho at nasa tabi niya ako. My loves, bakit ang tahimik mo? May problema ba? Iwan ko ba? Para kasing may hindi magandang mangyayari. Ang lakas ng kaba ko eh. Kanina pa ako kinakabahan sa hindi ko may paliwanag na dahilan. Pero hindi ko na lang masyadong pinapansin dahil baka natural lang to. Huwag kang matakot, my loves. Kasama mo ako at walang mangyayaring masama sa iyo. Pagdating namin sa simbahan ay madaming tao. Kaya ngayon ko lang na-realize na kahit ang daming masasama sa mundo ay mas madami pa din ang nakakaalala sa Panginoon. Humanap na kami na mapupwistahan at inantay na ng magsimula ang mesa. Sana balang araw may kasal din ako sa ganitong simbahan. Alam kong imposible
Pero umaasa pa din ako na balang araw matatanggap din kami ng buong buo ng lipunan. Buong mesa ay magkahawak ang kamay namin ni Nathan at sabay na pinapakinggan ang mga turo at salita ni Father. Ma, pabili niyo ako noon. Pilit na hinihila ni Kylene sila mama at papa para bilan siya ng nakita niyang laruan. Wait lang Rex ha, bibilhan nung namin tong kapatid mo para manahimik na. Sige ma, antayin na lang namin kayo ni Nathan dito. Mga bata nga naman ngayon, kapag may nakitang kung ano-ano, ang gusto agad mapabili. Samantalang ako, pandilatan lang ako ni mama dati. Wala na, cancel na ako. Ikaw my loves, wala ka bang gustong bilhin? Wala na, nakuha ko na kasi ang gusto ko. Talaga? Ano? Ikaw. Gusto kong magpakain sa lupa dahil sa banat kong yan. Grabe ka Nathan, kiligin ka naman please. Kikiligin na ba ako my loves? Siyempre, pinag-isipan ko kaya yun. Lumapit sa akin si Nathan at bigla kong hinalikan sa labi. I love you my loves, forever. Kainis, dapat siya yung kikiligin. Pero bakit ako ang kinikilig? Lord, why? Why sumarupok ako? Habang magkausap kami ni Nathan, ay may lumapit sa amin na 3 babae at may kasama pang 2 lalaki. Hi kuya, ano pong ninyo? Tanong ng isang babae na halatang kinikilig. Sorry miss, taken ako. Ayun agad ang sagot ni Nathan at bigla akong hinapit papunta sa kanya. Bakla? Seryoso ka? Kuya, ang gwapo mo, sayang lahi mo. Dapat sa babae ka na lang kasi wala kang mapapala sa mga yan. Sal, kaya yan ang lipunan. Biglang nagpintig ang tenga ko sa sinabi ng babae. Kung makapagsalita siya, parang makakilala kami at kilalang kilala niya ako. Nakita ko din si Nathan na parang nagalit din sa babae. Kaya nagsalita na ako. My loves, ako nang bahala. Hinawakan ko si Nathan sa kamay para mapakalma siya. Sal, kami mga bakla? Oo, sal naman talaga kayo. Matari na sabi sa akin ng babae. Sige, tatanggapin ko na sal kami. Kung may maipapakita ka sa akin na pruweba na naging salot kami, sino ba ang madalas na nababalita sa TV na nagnanakaw, pumapatay, nangre-rape, nang-hold up, at gumagamit ng droga? Hindi ba kayo ng mga straight? At huwag mong gagawin ang salita ng Diyos at lalong-lalo na ang pangalan niya para manapak at manakit ng kapwa niyo. Dahil ni minsan, hindi gugustuhin ng Diyos na may nasasaktan at nahirapan ang dahil sa Kanya. Natahimik sila sa mga sinabi ko. Nakakainis lang kasi lagi nilang dinadamay ang Diyos kapag may sasabihin sila sa amin. Hindi nila alam dahil sa ginagawa nila ay mas mukhang ginagamit sila ng demonyo.
Umalis na lang sila nang walang anumang sinasabi. Sana ma-realize nila na tao din kaming mga member ng LGBTQ at hindi sa "My loves, ang tapang mo ha." Sa ganong sitwasyon, "My loves, kailangan ko talaga maging matapang. Kaya love na love kita eh." Hinalikan ako ni Nathan sa may noo at sabay na naglakad para hanapin sila mama. "Nathan, CR lang ako. Tara, samahan na kita." "Hindi na. Ako na lang. Antayin mo na lang ako dito." Baka kasi biglang dumaan sila mama. "Sigurado ka?" "Oo, kaya ko na nga. Di ba nga sabi mo kanina matapang ako? So, kaya ko na mag-isa." Iniwan ko na lang si Nathan at naghanap na ako ng CR. Habang naglalakad ako, ay may napansin akong may sumusunod sa akin. Pag tumitigil ako, ay hihinto din siya at kunwari ay may kausap sa cellphone. Binilisan ko na ang lakad ko at ganun din ang ginawa niya. Kaya napagtanto ko na talagang sinusundan niya ako. Diyos mio, dapat pala pinasama ko na si Nathan kung alam ko lang na may ganitong eksena. Nagtago ako sa isa sa mga puno at sinilip kong nandoon pa ang lalaki. Ilang minuto din akong nagtago hanggang sa lumabas na ako dahil sa tingin ko ay wala na siya. Hay, sa wakas, sabi ko sa sarili ko nang masiguro na wala na talaga siya. Pero sino kaya yung lalaki na yun? Bakit niya ako sinusundan? Kailangan na naming makaalis dito nila Nathan dahil baka may mangyari pang hindi maganda. Maglalakad na sana ako nang biglang may tumakip sa akin ng panyo at nang maamoy ko yun ay bigla na lang ako nawala ng malay. Asan na kaya si My Loves? Parang ang tagal naman ata niya. Dapat pala sinamahan ko na lang siya dahil baka kung napano na siya. "Nathan, asan na si Rex? Hindi ba kayo magkasama?" "Magkasama po kami. Kaso magsi-CR daw po siya muna siya." Talaga namang si Rex? Nagugutom na ako eh. "Sige po, mauna na kayo, antayin ko na lang siya." "Hindi na. Mas maganda kung sabay-sabay tayo. Baka pabalik din yun." Pero lumipas ang ilang minuto ay walang Rex na dumating. Kaya nakaramdam na ako ng kaba. Hindi naman ganito si My Loves. Hindi siya nawala na agad-agad, parang bula. "Ma, pa, hanapin ko lang po muna si Rex." "Sige Nathan, kami na din hanapin din namin siya. Baka may binili lang yun at medyo napatagal." Sana nga tama si mama na may binili lang si Rex. Pumunta agad ako sa may mga pinakamalapit na CR at inisa-isa kong tinitingnan kung nandoon si Rex. Pero ilang minuto na akong naghanap ay hindi ko pa din siya nakikita. Kaya bumalik na ako para hanapin sila mama. Baka kasi nakita na nila si Rex. "Ma, pa, nakita nyo ba?" "Hindi eh. Tumingin na nga din kami sa mga tiyanggihan pero wala siya." Lalo akong kinabahan sa binalita nila sa akin. Asan si Rex? Asan si My Loves?
Tawagan mo kaya? Dali-dali kong tinawagan si Rex. Baka sakaling sumagot siya at malaman namin kung nasaan siya. Ano, sumagot? Hindi pa po, naka-off yung phone niya. Ano? Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa nangyayari. Baka nasa hindi magandang kalagayan ngayon si My Loves. Maghahanap na lang ulit tayo. Naghanap ulit kami kung saan-saan. Ako naman, nagtanong-tanong ako sa mga taong nakasalubong ko. At pinapakita ko ang picture ni Rex. Kaso, hindi rin nila nakita. Asan ka na ba, My Loves? Ang bigat ng pakiramdam ko. Pero pinilit ko pa ding idilat ang mga mata ko. At nagtaka ako sa nakita ko. Para akong nasa loob ng isang sasakyan. Mabuti naman at gising ka na. Napanalingon ako sa pamilyar na boses na nagsalita. Tito Greg? Bakit ako nandito? Paano ako napunta dito? Hindi na importante yun. Dahil ang importante ngayon ay magkaliwanagan tayo. Paano ako napunta sa sakyan ni Tito Greg? Pinilit ko pa ding inalala yung nangyari bago ako napunta dito. At bumalik sa isip ko na may lalaking sumusunod sa akin na tinaguan ko at biglang may tumakip sa akin at ayun, biglang nagblangko na ang lahat. Kayo po ang nagpadukot sa akin? I don't have a choice, Rex, dahil alam ko na kapag sa maayos na paraan kita kakausapin ay wala ding nangyayari. Bigla kong naalala si Nathan, pati sila mama. Baka nag-alala na sila sa akin ngayon. Kailangan ko na pong umalis. Baka hinahanap na nila ako. Just a little bit moment, Rex. Nawakan ni Tito ang kamay ko at napatingin ako sa kanya. Para ang lungkot niya. At naramdaman ko na may pinagdadaanan siya. Kahit hinawakan niya lang ako. Sige po, Tito. Makikinig ako sa inyo. Pero hindi ko po maipapangako na susundin ko ang mga sasabihin niyo sa akin. Nagsimula nang umandar yung sasakyan at hindi ko alam kung saan kami papunta. I am not a bad person, Rex. All I want is the best for Nathan. And I don't want him to be judged by other people because of loving you. Let's accept the fact that living in this world as a member of LGBT is so hard. Opo, talagang hard. Pero kinakaya namin. At someday, ma-realize nyo din na ang importansya namin sa mundong ito. That's why I admire you. You are a strong person. Alam mo kung paano dalhin ang isang bagay. Marunong kang magpakumbaba. At higit sa lahat, mabuti kang tao. Totoo ba itong narinig ko? Si Tito, pinupuri ako? Pero mukha naman siyang nagsasabi ng totoo. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Dahil nagising na ako.
Nagising na ako sa isang bagay na dapat noon ko pa ginawa. Sorry Tito, pero hindi ko po kayo maintindihan. I know that is hard to believe. But believe it or not, I just want to say sorry. Sorry for everything that I've done before. Not just for you, and also to your family. Gusto kong maniwala sa mga sinabi ni Tito, pero may part pa din sa utak ko na huwag ako basta-basta maniwala. Dahil baka may hidden agenda siya. Tito Greg, kung pagpapatawad lang po ang hihingin niyo sa akin, tatanggapin ko po yun. Pero sana maintindihan niyo po ako. Kung hindi na, mababalik yung tiwala ko. It's okay, Rex. I understand. And I hope someday we will become a family. May part sa pagkatao ko na gusto kong magalit dahil sa ginawa niya sa akin at kay Papa. Pero sa kabila nun, ay hindi ko magawang magalit dahil daddy pa din siya ng taong mahal ko. Tito Greg, kailangan ko na po umalis. Baka hinahanap na ako nila Mama. Wait lang Rex, gusto ko ding malaman mo na tanggap na kita para sa anak ko. Thank you po Tito. Kahit hindi pa ako sigurado kung totoo ba talaga ang mga sinasabi niya, ay gusto nang lumabas sa tuwa ang puso ko. Sir, nawawalan po tayo ng preno, yung sasakyan. Biglang sabi ng driver na ikinagulat ko. What the? Medyo pababa pa naman ang way namin at marami kami mga kasalubong. Bakit ngayon pa? Nasira na sasakyan? Sir, babangga po tayo. Nakita ko na may kasalubong kami na isang malaking truck. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatalon ba ako sa pinto? O hintayin na lang kung anong mangyayari? Nang makita kong malapit na kami tumama sa kasalubong na truck, ay niyakap ko si Tito Greg para takpan siya. Dahil alam kong hindi kakayanin ni Nathan kung may masamang mangyayari sa daddy niya. Sir, hindi po kami pwede gumawa ng order. Hanggat wala pang 24 hours, nawawala yung taong sinasabi niyo. Anong klaseng protokol yan? Kailangan pa bang umabot ng 24 oras bago kayo gumawa ng aksyon? Paano kung may nangyari ng masama sa kanya? Gusto ko mang kumalma, pero hindi ko magawa. Dahil sa nakabubong protokol ng mga pulis. Sir, pasensya na po talaga kayo. Kami po, sumusunod lang kami dito. Marami po kasing ibang posibilidad na pwede mangyari. Malay nyo, baka nandun lang siya sa mga kaibigan niya. Gusto lang mapag-isa. Kung makapagsalita ka, parang mas kilala mo siya kaysa sa amin na. Ano akala mo sa amin? Hindi nagtatanong sa mga kaibigan niya? Dalapitan ko na sana yung pulis. Pero inawat ako nila Mama at Papa. Sinubukan kong tawagan si Miles. Pero ang sabi,
Hindi na daw sila magkasama ni Rex. Nathan, kumalma ka lang. Hindi nakakatulong ang pagiging agresibo mo. Sorry po, ma. Nag-alala lang po kasi talaga ako kay Rex. Alam ko yun, Nathan. Kami din naman. Nag-alala ng papa mo para sa anak namin. Pero wala tayong magagawa. Ganito talaga ang batas natin. Tama ang mama mo, Nathan. Kumalma ka at magdasal muna na nasa maayos na kalagayan si Rex. Hindi ako pwedeng manahimik. Malaga ang bawat oras at segundo. Kaya dapat mahanap ko na si Rex at mukhang alam ko kung saan siya matatagpuan. Nathan, saan ka pupunta? Sa taong may alam kung nasaan si Rex. Isa lang ang kilala ko na pwedeng gumawa nito. Masakit mang isipin. Pero si Daddy lang ang may kakayahang gumawa nito. At siya lang ang may ayaw kay Rex. Nagmamadali akong pumunta sa bahay namin para kumprontahin ang daddy ko. Siya lang ang kilala ko na pwedeng kumuha kay Rex. At sigurado ako na may ginawa na siyang hindi maganda. Ayaw ko sanang mag-isip ng hindi maganda. Pero habang tumatakbo ang oras, lalo akong kinakabahan. Ganito pala yung pakiramdam kapag hindi mo alam kung saan yung taong mahal mo. Sobra yung takot mo at hindi ka mapalagay. Pagdating ko sa tapat ng bahay namin, sinigawan ko si Daddy at kinalampag ang gate. Daddy, lumabas ka dyan. Harapin mo ko. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Sobrang nag-alala na talaga ako kay My Loves. Hindi ako sanay na bigla na lang siyang nawawala. Nakailang kalampag ako ng gate bago ito bumukas. Nathan, anong ginagawa mo? Asan ang magaling mong asawa? Wala siya dito. Ang sabi niya sa akin, may lalakarin daw siya. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya, kaya pumasok na ako sa loob para hanapin si Daddy. Dad, lumabas ka. Harapin mo ko. Nathan, please stop it. Kahit anong sigaw mo dyan, kahit magwala ka pa, wala di mangyayari. Kasi nga wala dito ang daddy mo. Asan siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko alam, Nathan. Bakit mo ba siya hinahanap? Dahil nawawala si Rex. At alam kong si Daddy lang ang pwedeng kumuha sa kanya. Dahil siya lang naman talaga ang may ayaw sa relasyon namin, di ba? Hindi magagawa yan ng daddy mo. Mami, hanggang ngayon ba naniwala ka pa rin sa asawa mo? Hanggang kailan ka ba magpapakatang... Hindi ko na matapos ang sasabihin ko dahil nasampal na niya ako. Oo, tanga na ako. Pero masisisi mo ba ako? Mahal ko ang daddy mo. Kaya kahit masakit,
tinitiis ko dahil mahal ko siya. Kita ko sa mga mata niya ang sakit na nararamdaman. Alam ko matagal na niya itong kinikimkim, pero hindi niya lang mailabas dahil sa natatakot siya kay Daddy. Kung wala dito si Daddy, hanapin ko pa din siya dahil alam ko siya lang ang may hawak kay Rex. Aalis na sana ako nang biglang may tumawag sa kanya. Ano? Sagot ni Mami sa kausap niya. Nasa ospital si Greg. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya dahil nasa ospital daw si Daddy. Nathan, ang daddy mo nasa ospital. Pakana na naman ba niya yan? Sorry, busy ako. Kailangan ko pang mahanap si Rex. Maglalakad na sana ako nang bigla may sabihin si Mami na ikinahinto ko. Nasa ospital din si Rex. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa balita ni Mami. Anong ginagawa ni Rex doon? Bakit mapupunta sa ospital si Rex? Hindi ko alam, Nathan. Pero ang sabi ng tumatawag sa akin ay naaksidente daw yung sinasakyan ng daddy mo at may kasama siya bukod sa driver. At mukhang si Rex ang tinutukoy niya. Saang ospital yan? Dali-dali akong lumabas para puntahan yung sinasabi ni Mami. Pinaandar ko agad yung sasakyan at pinaharurot. Kulang na lang paliparin ko ang kotse para lang makarating agad kay Rex. Wala akong paki kung anong mangyayari sa daan. Basta makarating lang ako. Lord, sana okay lang si Rex. Dahil hindi ko kakayanin kapag may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Mamaya ko na lang sasabihin kila Mama ang nalaman ko kapag natiyak ko na si Rex nga yun. Pagdating ko sa ospital, ay hinanap ko agad kung nasaan si Rex. Miss, saan po dito yung tatlong lalaki na naaksidente? Dito daw po kasi sila dinala. Tanong ko sa nurse. Wait lang sir, check ko lang po. Hinahanap pa nung babae kung merong nakalista katulad ng tinutukoy ko. Pero wala na akong time, kaya umalis na ako para hanapin si Rex. Wala akong pakialam kung libutin ko man ang buong hospital. Basta ang importante, matagpuan ko lang ang my loves ko. Habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin ay bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may mangyayaring hindi maganda. Actually, kanina pa talaga ako kinakabahan. Simula nang tumawag sa akin si Nathan at hinahanap si Rex. Asan kaya yun? Imposible naman na bigla na lang iwan sila Nathan nang ganun-ganun lang. Pwera na lang kung may nangyaring hindi maganda. Miles, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Mama. At tinulungan ako na magdampot ng mga bubog
O, opo ma. Sigurado ka? Ako na lang kaya magpatuloy. Maya-maya ay biglang tumunog yung phone ko. Si Nathan ang tumawag sa akin. Kaya sinagot ko agad. Hello? Sagot ko sa kanya. Miles, si Rex. Oh, bakit anong meron kay Rex? Nakita mo na ba siya? Oo. Nandito ako ngayon sa ospital. Baka sa boses ni Nathan ang kaba at lungkot. Bakit? Ano nangyari? Sinabi sa akin ni Nathan ang dahilan kung bakit siya nandoon. Si Rex daw na aksidente. Nagmadali agad akong magbihis para mapuntahan sila. Bago tayo magpatuloy, shout out muna nila ni Mr. Mamuro Indo from Silang, Cavite. Shout out din kay Alexis Duran from Davao City. Shout out din kay Jabscript from Iloilo City. Shout out din kay Melvin Lapitan from Pasukin, Ilocos Norte. Shout out din kay GC Florisca from Bicol. Shout out kay John Gansik from Cainta, Rizal. Shout out din kay Marvin Dairit. Lastly, shout out kay Johnny Lagartira from Santa Cruz, Ilocos Sur. Maraming salamat sa inyong pagtiwala sa akin. Ibinalita ko na din sa mga magulang niya kung ano nangyari. Dahil hindi daw niya alam kung paano sasabihin sa mga ito ang nangyari sa anak nila. Kanina pa ako naghihintay sa labas ng pintuan kung nasaan si Rex ngayon. Bakit bang tagal lumabas ng doktor? Kainis, nag-alala na ako sa my labs ko. Nathan, ang daddy mo, okay lang ba? Biglang dumating si Mami at lumapit ito sa akin. Kasalanan to ni Daddy kung bakit nangyari to. Kung hindi niya sana kinuha si Rex, wala sana sila dito. Anak, please don't blame your daddy. Alam ko na hindi niya naman ginusto ang nangyari. Mali ka. Ginusto niya, kaya nga sila nandito, di ba? Huwag na tayo magsisihan na. Ang kailangan natin ngayon ay suporta ng bawat isa. Umupo na lang ako sa isang tabi at naghintay sa paglabas ng doktor. At ilang sandali lang ay dumating na sila Miles kasama sila mama at papa. Nathan, kumusta si Rex? Hindi ko pa alam. Ano nangyari sa anak ko? Bakit siya na-aksidente? Mamaya na lang po ako magkukwento, ma. Ngayon ko lang nakitang malungkot ang mama ni Rex. Kasi kapag nakikita ko siya, lagi siyang nakatawa at nakangiti. Kaya hindi ako sanay na ganito siya. Napatingin siya bigla sa direksyon ni Mami at pinunasan ang luha niya.
Mukhang alam ko na kung bakit nandito si Rex. Kasalanan na naman ng daddy mo. Sorry ma. Huwag kang magsorry sa akin. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng daddy mo. Walang kasalanan si Greg. Sagot naman ni Mami. Biglang uminit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mabuti na lang lumabas na ang doktor. Sino po dito ang pamilya ni Mr. Greg? Tanong ng doktor. Ako po ang asawa niya, Dok. Kumusta na po siya? Okay na siya. Hinihintay lang ang iyong resulta sa naginti sa kanya. Yung anak ko, Dok, si Rex, kumusta na siya? I'll be honest with you, Mrs. Unlike kay Mr. Greg, mas malaki ang naging damage ni Rex. Until now, under observation pa rin namin siya. Dok, please gawin niyo ang lahat para maging okay lang siya. Don't worry. We will do our best para maging okay ang anak mo. Pagkatapos sabihin yun, ay umalis na yung doktor. Si Mama naman ay biglang nawala ng malay. Kaya binuhat namin siya ni Papa papunta sa isang upuan para may masmasan. Nathan, puntahan ko lang daddy mo. Hindi ko na pinansin si Mami at tinuon ko na lang ang pansin sa mama ni Rex. Dahil kung mas nasaktan at nahirapan ako, mas doble sa kanila. Inantay muna namin sabihin ng doktor na pwede nang puntahan si Rex bago kami pumasok. Sige na Nathan, ikaw na muna ang pumasok. Sige po. Sobrang bigat ng pakiramdam ko nang makapasok ako sa loob. Ang hirap pala kapag nakikita mong nakaratay at walang malay ang mahal mo. Sana'y ako na lang yung nakaratay. Di sana maranasan to ni my loves ko. Hindi sana nahirapan at nasaktan yung mga tao sa paligid niya na mahal siya. Dandaan akong lumapit sa kanya at tumabi sa kanya. My loves, nandito na ako. Pwede ka nang gumising. Alam kong sasagot si Rex, pero baka marinig niya ang boses ko at magkaroon ng isang himala at bigla siyang magising. Huwag kang susuko ha. Mamahalin pa kita eh. Promise, kapag nagising ka, hindi na kita iiwan. Aalagaan at ingatan na kita. Hindi ko nahayaan na may mangyari pang masama sa'yo. Papakasalan pa kita. Kaya please, lumaban ka. Niyakap ko ng mahigpit si Rex. Sobrang sakit. Parang unti-unti ding pinapatay ang puso ko. Sana'y ako na lang yung nakaratay dahil ayokong nahirapan si Rex. Matapos sabihin sa amin ng doktor na nasa malalang kondisyon si Rex at kailangan pa nila ng obserbasyon, ay lalo akong pinanghinaan ng loob. Vincent, masama ba tayong tao? Tanong ko sa asawa ko. Hindi tayo perpekto, pero pinipilit nating magpakabuti.
Pero bakit kailangan mangyari sa anak natin to? Una ikaw, tapos ngayon naman si Rex. Sino pa ang susunod? Wala nang susunod. Huwag kang panghinaan ng loob. Makakaya ni Rex yan. Di ba nga, malakas at matapang siya? Tama siya. Malakas ang anak namin. At hindi ito magpapatigil sa buhay. Pero isa lang ang dapat sisihin sa lahat ng nangyayaring ito. Walang iba kundi si Greg. Ma, pa, pahinga na po kayo. Ako na muna magbabantay kay Rex. Hindi na, Nathan. Dito lang ako, gusto ko. Pag nagising ang anak ko, nandito ako. Tama si Nathan. Umuwi na muna tayo. Para makapahinga na din kayo ni Kylin. Tiningnan ko si Kylin. Mahimbing siya na natutulog. At walang alam sa totoong nangyari. Sinabi ko lang sa kanya na may lagnat ang Kuya Rex niya. Kaya dito muna matutulog. Basta, kapag may bagong update sa kalagayan ni Rex, tawagan mo lang kami, ha? Opo, ma. Gusto ko pa sana magstay, pero naawa din kasi ako kay Kylin. At saka, kailangan ko din mag-ipon ng lakas para maging matatag sa pagsubok na ito. Asa na pala si Miles? Umuwi na din po. Babalik na lang daw po siya bukas. Bago kami umalis, pinagmasdan ko muna si Rex at niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya o isa sa kanila ang mawawala. Ate, nagugutom na ako. Angal sa akin ng kapatid ko. Sige, mangungutang lang si ate sa tindahan, ha? Ako si Alessandra. Magpantay. Alex kung tawagin nila. Maaga kaming naulilang magkakapatid. Kaya simula noon, ako nang umako ng lahat ng responsibilidad. Napakahirap ng walang magulang, pero kinakaya ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kapatid. Kasi kung susuko ako, anong mangyayari sa amin? Ate Lani, pwede po bang pakuha ng isang latang sardinas? Naku Alex, tad-tad ka na ng utang. Halos mapuno na nga ang listahan ko sa kakautang mo. Pero ni isa, hindi mo pa rin na nababayaran. Sige na po Ate Lani, babayaran ko din naman po kapag nagkapira na ako. Kailan pa? Puro ka na naman pangako, lagi namang napapako. Ang hirap maging mahirap. Kasi kapag wala kang pera, wala kang makakain, wala kang malalapitan, at higit sa lahat, karamihan ayaw sa'yo. Paano na ngayon yan? Saan ako kukuha ng pagkain namin? Ako kaya magtiis ko, pero ang kapatid ko hindi ko kayang nakikitang nahirapan.
Greg, nagmadali agad akong lumapit sa asawa ko nang makita kong nagising na siya. Greg, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor. Talabas na sana ako, pero biglang hinawakan ni Greg yung kamay ko. Wag na, Ima. Hindi na kailangan. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Bakas pa din sa boses ni Greg ang panghihina. Pero sa kabila nito, ay pinilit niya pa ding magsalita. Ang balita lang sa akin ay nawala ng preno yung sinasakyan niyo at nabangga kayo. Tapos ito, sinugod kayo sa ospital. Si Rex, asan siya? Kumusta na siya? Hindi ko alam kung anong kalagayan niya ngayon. Hindi ko pa siya napupuntahan. I want to see him. I want to know if he is fine. Greg, magpahinga ka muna. Mahina ka pa. At saka, hindi makakatulong sa sitwasyon kung magpapakita ka sa kanila. Ima, you don't understand me. I am reason why all these things happened. Ano? Ano ba kasi talagang nangyari? Sabihin mo nga sa akin, bakit kayo na-aksidente? At bakit kasama mo si Rex? Totoo ba na dinukot mo siya? Yes, it's true. Pinadukot ko si Rex. Greg, are you out of your mind? Why did you do that? Because I want to make conversation with him. At ang pagdukot ko kay Rex, ang naisip kong paraan para makausap ko siya. Pero Greg, mali pa din ang ginawa mo. May pamilya si Rex na nag-alala sa kanya. Pati yung anak mo, halos mabaliw sa kakahanap sa kanya. Hindi mo ba naisip yung mga consequences na pwede mangyari? I know. But believe me, nag-uusap lang talaga kami. At yung aksidente nangyari, ay walang may gusto nun. Greg, gusto kong maniwala. Pero ang hirap kasi. Pinadukot mo si Rex. Tapos, na-aksidente kayo. Ano yun? Coincidence lang? I know it's hard to believe. Pero totoong nag-usap lang kami ni Rex. Nagsuri ako sa kanya dahil sa mga nagawa ko. At sinabi ko sa kanya, natanggap ko siya para sa anak ko, kay Nathan. Pwede mo paniwala ako ni Greg. Pero si Nathan, hindi ko alam kung maniwala pa siya sa daddy niya. Masyado nang lumaki ang alamat sa pagitan nilang mag-ama. At hindi ko alam kung kailan ito maayos. Pinagpahinga ko muna si Greg dahil para makapag-ipon pa siya ng lakas. At saka, ayaw ko munang bangayan. Siguro ako na kapag nakita na naman siya nila Marivic at Vincent, ay baka gulo na naman ang mangyari. Naramdaman ko na lang na may tumatapik sa akin at dandahan kong dinilat ang mga mata ko. Si Mama lang pala. Tumingin ulit ako kay Rex, pero wala pa din siyang malay. Kayo pala, Ma. Kanina po ba kayo? Nakatulog na pala ako sa banday kay my loves. Kakarating lang namin ni Papa mo.
mukhang napuyat ka ha. Hindi po kasi ako makatulog. Gusto ko po kasi pag nagising si Rex, ay makikita niya agad ako. Ikaw talaga na bata ka. Sige na, kumain ka muna. Dinahan ka namin ng malmusal mo. Ako na ang magbabantay kay Rex. Huwag mo pababayaan ang sarili mo. Sa totoo lang, wala akong gana kumain. Gusto ko lang ay nasa tabi ni Rex hanggang sa magising siya. Pero tama si Mama. Kailangan ko din magpalakas. Kahit kumakain ako, ay hindi pa din mawala sa atensyon ko kay Rex. Gusto ko kasi kapag nagising siya, nandito ako at makita niya. Habang kumakain ako, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mami. Anong ginagawa mo dito? Tanong agad ni Mama. Maribek, hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo. Nandito ako dahil gusto lang namin makita si Rex. Kami? Bakit? Sinong kasama mo? Nagtataka kung tanong. Tumuloy si Mami, papasok sa loob at kasunod niya si Daddy na naka-wheelchair at bakas sa buong katawan niya ang aksidente na nangyari. Biglang bumalik ang lahat ng galit ko para mas pinili ko kumalma. Umalis na kayo. Ayaw na namin ng gulo. Please Maribek, let me stay here to check if your son is okay. Doktor ka ba? Ayun ba talaga ang pinunta mo? O gusto mong i-check kung patay na siya? Pwes, hindi ka nagtagumpay dahil buhay pa ang anak ko. Pero dahil sa'yo, nandito siya. Ikaw yung dapat nandyan, hindi yung anak ko. Pero sa bagay, mahirap na talagang mamatay ang masamang damo. Nagsimula nang lumabas ang emosyon ni Mama. Umiiyak na siya habang hawak-hawak siya ni Papa. Mabuti na lang at laging kalmado lang si Papa. Kailangan niya din kasi yun, lalo na't may sakit siya sa puso. Maribek, ano ka ba? Nandito nga lang kami para makipag-usap. Ayaw namin ng gulo. Yun naman pala eh. Bakit pa kayo nagpunta dito? Hindi nyo pa napapansin na nagkaroon lang ng gulo sa tuwing lumalapit kayo sa amin? Sorry for what happened. Pero walang may gusto nito. Umalis na kayo. Baka kung ano pang magagawa ko sa inyo. Alis. Agad naman umalis silang dalawa. At ako naman ay sumunod. Sandali. Napahinto sila nang marinig ang boses ko. Nathan? Lumapit agad sa akin si Daddy habang nakasakay sa wheelchair niya. Diyan ka lang. Huwag mo akong lalapitan. Nathan, please. Makinig ka muna sa mga explanation ko.
makinig? Ako ba, pinakinggan mo nung nagpapaliwanag ako about sa amin ni Rex? Ako ba, pinakinggan mo sa gusto kong mangyari sa buhay ko? Di ba hindi? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Pati ang pinakamamahal mong negosyo. Tingnan mo yung nangyari ngayon. Nag-aagaw buhay yung taong mahal ko. Nathan, please, give me a chance to prove that I've changed. I don't need your explanation. Because one thing is very clear to me. Once a monster, always be a monster. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis na ako. Masakit sa akin sabihin yun sa sarili kong daddy. Pero kung yun lang ang paraan para magbago na talaga siya, ay gagawin ko. Bumalik agad ako kila mama para tingnan kung okay na siya. Ma, pasensyahan na po. Wala kang kasalanan, Nathan. Nathan, huwag mo sanang masamain ang desisyon namin ng mama mo. Bakit? Ano po ba yun? Sobra na. Sana intindihan mo kami. Dahil kung mahal mo talaga si Rex, ay hayaan mo kami bilang magulang niya. Ay doon kami sa makakabuti sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilalayo na muna namin si Rex. Malayo sa iyo at sa pamilya niyo. Para akong sinaksak ng 10 kutsilyo sa dibdib nang marinig ko ang sinabi ni Mama. Ma, bakit? Maayos naman siya dito, di ba? Nathan, hindi mo kami naintindihan. Hanggang nandyan ang daddy mo, laging nasa panganib si Rex. At natatakot ako. Dahil baka buong pamilya ko na ang madamay. Kung si daddy lang inaalala niyo, ako ang bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. Basta, huwag niyo lang ilayo sa akin si Rex. Abangan ang susunod na chapter sa kwento nila Rex at Nathan.